Pisces, hi, welcome to Mystic Queen PH. Titingnan natin what's coming to you in the next 7 days from the time na mapanood mo ang reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading. Anytime na mapanood mo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Ayan. Paalala lang na ito ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Pa-follow, like, share, subscribe na rin sa ating channel. Okay, let's see Pisces. Next 7 days. Show us the energy. What's coming to Pisces next 7 days? Spider. Okay, this is about your trust, tiwala sa iyong sarili, sa kakayanan mo. And also yung pagiging precise, no? Maaring mas magiging detail-oriented ka in the next 7 days. Importante kasi yung detalye sa mga ginagawa mo. Kumbaga halimbawa meron kang project, meron kang gustong ma-achieve. So idedetalye mo kung ano yung proseso na kailangan mong pagdaanan or ano yung proseso na kailangan mong gawin step by step para ma-achieve mo yung goal mo. Okay? And you will trust yourself, yung sarili mo na magagawa mo yon. Kasi guided ka eh. Ikaw rin mismo yung gagawa nung guide na yan. Okay? Ikaw rin mismo yung gagawa ng guide na yan. This is also about pagiging purposeful, no? So ibig sabihin you're doing things with a purpose. Alam mo kung ano, bakit mo ginagawa ang isang bagay. Alam mo kung bakit gusto mong ma-achieve ang isang bagay. So meron kang tinatawag nilang ano, what is your deep why, 'di ba? Why are you doing these things? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit gusto mo tong ma-achieve tong certain amount of money na to? So yun yung inspiration mo para ma-achieve mo yon, no? Yung mga goals and dreams mo. Also have energy ng wolf. Alam nyo ang wolf, ano siya eh, awakening your wildness, kumbaga. Being, like what I mentioned kanina, being purposeful, no? Ito yung tipo na mas magiging authentic ka, mas magiging totoo ka sa sarili mo, na yung parang wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao as long as wala ka namang tinatapakang tao, wala kang nasasaktan, and you're just being yourself, and you will not care about what will what people would say, no? Oo. And this is pagiging wiser din. Maaring marami ka ring natutunan na in your can be sa relationship or sa trabaho or career mo. May mga natutunan ka na sa iyong experiences na yun yung gagamitin mo para matupad mo yung mga plano mo, yung mga gusto mong maisakatuparan na, let's say, gusto mong kumita ng malaking pera, mapagawa yung bahay nyo, or magkaroon ng ah, stable na relationship, kahit ano. Overall energy, the Ace of Pentacles. Ang ganda nito kasi this is about new beginning. So some of you Pisces may pagsisimula pagdating sa trabaho, career, or business, or bagong source of income. Parang, binibigay sa'yo na ito yon. Ngayon, nasa sa'yo na kung magre-respond ka dyan. Halimbawa, meron ka nakitang oportunidad na, uy, pwede kang kumita ng pera dito or pwede kang mag-apply dito. Pero wala kang ginawang action, edi wala yon, no? Hindi yun magpo-progress. Kasi para kasi itong pagtatanim. You are planting a seed. So this is a new beginning for you uh, as your overall energy. And then your challenge is the death card. Itong death card, hindi naman yan physical death talaga. It's about transformation, endings and new beginnings. Merong pagbabago sa buhay mo na maaring sa una parang nahihirapan kang tanggapin or maaring nagsa-struggle ka kasi yung iba sa inyo maaring in denial pa na ayaw nyo pang umalis sa sitwasyon na yan. But yun yung kailangan mong i-overcome ngayon eh. Kung paano mo dadalhin yung sarili mo sa new beginning kasi willing ka naman eh. Kailangan lang talaga magtiwala ka sa sarili mo. At minsan kasi yung pagiging confident natin, bumabase rin yan sa paghahanda na ginawa natin. 'Di ba? For example, sasali ka sa contest.
kung hindi ka naghanda dun sa contest na yon, hindi mo pinaghandaan, hindi ka nag-prepare, most likely hindi ka confident sa gagawin mo or sa performance mo. Pero kung pinaghandaan mo yon, 'di ba, mas confident ka. So that's what I'm, saying here na yung pagbabago na 'yan, parte ng buhay natin 'yan. Laging may nagbabago. Ang importante is open tayo sa pagbabago. Kasi sabi nga, walang magbabago kung ayaw mong may baguhin sa buhay mo, 'di ba? Now, your opportunity is the Three of Pentacles. This is about expansion. Meron kang opportunity na mapalago yung mga nasimulan mo. Kailangan lang maging consistent ka. Kailangan lang andun yung mindset mo, andun yung focus mo. And willing ka rin na tumanggap ng tulong galing sa ibang tao. You are also willing to collaborate, to work with others na willing naman talagang magbigay ng support sa'yo. Your blessing is the Five of Pentacles. So, normally, ang Five of Pentacles is somehow parang medyo negative card to. Pero nasa blessing mo siya. So, ibig sabihin nito, yung mga challenges mo, lalo na financially, ay unti-unti nang magbabago. Okay? Kumbaga, meron ka ng realization na, eto na, matatapos na yung challenges. Kasi ito, meron ka ng new beginnings eh. Willing ka na na magsimula, willing ka na na sumubok ng bagong bagay sa buhay mo. So, tingnan natin sa money, career, finances. Hmm, Judgment. Alam niyo ang Judgment is about rebirth, bagong ikaw. This is also about transformation. Pero ito kasi, yung transformation na 'to, meron kang kaalaman na kung ano yung mga bagay na kailangan mo ng i-let go at ano yung kailangan mong dalhin pa para sa journey mo. 'Di ba? Para kang naglalakbay dito, eh, na, "Oh, itong bagay na 'to hindi ko 'to kailangan sa paglalakbay na 'to." So, hindi mo siya dadalhin kasi makakabigat lang 'yan sa dinadala mo. Ang pipiliin mo yung mga kailangan mo talaga, yung mga essentials mo para sa paglalakbay na 'yan. So, that's what is happening sa career mo, sa business mo, sa finances mo. Kumbaga, kung ano yung magse-serve sa'yo ng higher purpose mo sa buhay, yun yung gagawan mo ng paraan. Oh, you have the Sun. Andito na yung umaga, oo. Kaliwanagan 'to. This is also about abundance and happiness. Things are changing for the better. So, yung iba sa inyo Pisces, kung kayo ay nagkaroon ng challenging situation, pagsubok sa pera, sa trabaho, sa finances niyo, sa career, sa business niyo, mas magiging okay na, oo. Ito na yung transition dahil nga may pagsisimula na dito. That makes sense, 'di ba? Okay, sa love life naman, the Four of Cups and then the Ten of Pentacles. Okay, the Four of Cups pagdating sa relationship, maraming energy 'to. So, ang nakikita ko rito yung iba sa inyo, hindi na kayo masaya, 'no? Yung iba lang naman, hindi kayo masaya sa relationship ninyo kasi parang feeling niyo may kulang. Maaring meron kayong person na hindi kayo masyadong sinusuportahan sa mga gusto niyong gawin. Yung iba tamad, yung inyong partner na parang feeling mo ikaw lang lahat. So, maaring, ito yung kailangan mong i-workout or kausapin yung person mo para at least, merong tutulong sa'yo na ma-achieve mo yung goals mo. Kasi importante lang naman yung communication na dapat nagkakaintindihan kayo na, "Oh, ito yung gusto kong mangyari." 'Di ba? Kaya naman yung ibang mga magpa-partner na ano, hindi nagsusuporta yung isa is because hindi niya naiintindihan yung goal nung isa, 'di ba? And also pagdating din sa relationship, kung ikaw ay single, para sa mga single diyan, kahit merong nagpaparinig sa inyo or nagkakaroon ng interes sa inyo, merong potential romantic partner, iniiwasan niyo, ayaw niyo kasi focus kayo sa career niyo, focus kayo sa kaperahan niyo, ayan, oh. Earth energy, which is someone na focus sa kaperahan, focus sa trabaho, sa stability. Ayan oh, 'di ba? Confidence. You're very confident now. Meron kang fighting spirit na alam mong kaya mong gawin, you can make things happen for your career, for yourself, for your life. Ayan oh, very strategic ka ngayon. Maingat ka sa mga
ginagawa mong actions. Meron kang master plan. Kumbaga, 5 steps ahead ka kung mag-isip. Hindi pa nila naiisip na gawa mo na. 'Di ba, ang galing. Okay. Your dreams need a practical plan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na, yes, meron kayong mga pangarap, pero kailangan din practical ka sa mga actions na ginagawa mo. Meron ka bang steps na tinitake to make that happen? And hold your vision. Kung meron kang pangarap sa buhay, yan yung panghawakan mo, inspirasyon mo na balang araw makukuha mo yan. 'Di ba? Ayan. So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.